Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. So eto na nga ho mga ka-action, mga kakampeng. Umuugong po ito kagabi pa, di umano. Nabababa daw ito sa pwesto bilang House Speaker, ito si Martin Romualdez. At nakita ko pa kagabi, no, na di umano nililinis na ang kanyang opisina. Alam nyo mga ka-aksyon, kung totoo man ito na bababa bilang House Speaker, si Speaker Martin Romualdez, isa ho itong tinatawag nating sacrifice. Dahil hindi madali at hindi basta-basta. At nakakalungkot at masakit siyempre na iiwanan mo ang iyong posisyon. Pero maganda na din po ito ang ginawa kung sakaling totoo. Maganda na po ito na gagawin ito ni House Speaker Martin Romualdez para maiwasan po ang mga negatibong komento ng ating mga kababayan hanggat dinidinig ang investigasyon regarding sa di umano'y mga ghost project or substandard sa flood control project. Kasi alam naman po natin na sa isang Senate hearing ay idinawit nga ho ang kanyang pangalan at si Congressman ko, 'di ba? Si Congressman Saldico. Pero ito lang ho napapaisip ako. Bakit parang nag-iiyakan pa rin ang ating mga kababayan sa posibleng papalit na House Speaker? Ito, basahin po natin ang post ng ABS-CBN News 25 minutes ago. Ngayon lang po ito mga ka-action. Breaking, Speaker Martin Romualdez stepped down from his post Wednesday and has recommended House Deputy Speaker and Isabela 6th District Representative Faustino Bujidi III to replace him. Antipolo City 1st District Representative Ronaldo Puno said. Yan po yan mga ka-action, mga kakamping ha. Hindi ko kilala kung sino ba ito si Representative Isabela 6th District Faustino Buji. Ewan ko ang ilan sa ating mga kababayan nag-iiyakan ho mga ka-action, mga kakamping. Ngayon, paano ba talaga natin malalaman kung kailan ba talaga mag-replace o kailan ba natin makonfirm kung totoo ba na bababa sa pwesto bilang House Speaker ito si Martin Romualdez? Ayon din po sa post ng GMA Integrated News 8 hours ago, kagabi pa ito. Breaking, magbibitiw bukas sa pagka House Speaker si Kong Martin Romualdez ayon sa ilang source ng GMA Integrated News. Yun po yun mga ka-action, mga kakamping. Anyway, siguro baka mamaya sa 28th Congress session nila, manood ho tayo, baka doon sabihin, no? Sa session. Kaya ilalive po natin yung session, abangan ho natin kung doon sasabihin mga ka-action, mga kakamping, no? Ito po ang ating mga kababayan na hindi matanggap itong posibleng papalit. Ito po ang mga comment. Basahin lang ho natin. Ayon dito sa unang nag-comment na si Ivy, and the drama continues. Sabi naman ni Carl, dapat butuhan at hindi appointed. Sabi naman ni Unil Kent, pangalan pa lang na Buji, kinakabahan ako sa pauso ni Senator Amy na Bunjing Buaya, mukhang mahirap na talaga magtiwala. Ayon naman kay Daddy Cyrus, kasuhan nyo agad yan, baka umalis rin yan, samahan si Saldico sa ibang bansa. Ayon naman dito kay Sildrick Quito, step down is now confirmed. Next goal, make the speaker. Ito pa. Sino pa ba dito? Wait lang, may isa pa. Ito pa. Step down is now confirmed. Next goal, make the speaker accountable for the plunder. Sabi naman ni Crescia, in cinemas nationwide blockbuster for sure.
Sabi naman ni Jaime, watch for his return, mas matindi. Sabi naman ni Leticia, step na ba, speaker? Sabi naman ni Darrell, step down na, boundary na din. Sa nakamkam Yan po yung mga naging reaction ng ilan sa ating mga netizen or mga kababayan. Diba? For me, maganda po itong ginagawa or gagawin kung totoo man ito ni House Speaker Martin Romualdez. Tama po yan. Diba? Kasi naman tayo, hindi naman po tayo tutol. Diba? Hindi po tayo tutol. Ang sabi natin, kung sino po itong mga dawit sa di umano'y grabe na corruption dito sa di umano sa mga flood control project, ay dapat po talaga maimbestigahan sila, mapakongreso, mapasenado. Kasi alam naman po natin na may dawit din na ilang senador sa Senado. Kaya dito sa laban na to na anti-corruption, wala tayong kakampihan. 'Di ba? Ngayon, ang tanong natin, ito ba ang di umano'y pagbaba ni House Speaker Martin Romualdez? Ito ba ay, tanong lang po natin ha, ito ba ay may basbas kay Pangulong Bongbong Marcos? Ngayon, halimbawa lang po ha, baka ma-misinterpret nyo po. Ngayon, kung halimbawa man, may basbas ito galing kay Mr. President Bongbong Marcos, andi umano'y pagbaba ni House Speaker Martin Romualdez, isa lang po ang sasabihin ko. Yan na ang sinasabi na walang sisinuhin. Sino ba ang may sabi niyan? Ayon kay si Claire, wala daw sisinuhin si Mr. President Bongbong Marcos. Ibig sabihin, papatunayan talaga ni Mr. President Bongbong Marcos na ang salitang o paninindigan niya talaga ang salitang wala siyang sisinuhin. 'Di ba? Kasi alam naman po natin ang words na walang sisinuhin. Walang kuro kong mag-anak, walang kuro kong pare, walang kuro kaalyado. Kung ikaw ay halimbawa sangkot di umano at mapatunayan, kailangan po managot ka. Yan po ang isa sa mga maganda. Itong halimbawa, kung totoo itong gagawin ni House Speaker, malaking sakripisyo po ito sa kanya. Mga ka-action. At ito, nakakaano po ito, nakakahanga, 'di ba? Kasi gusto niya na maging transparent ang pandinig, halimbawa, 'di ba? Kaya sana sa ilan sa ating mga leader na di umanumay dinadawit dito, sana ganun din po ang gagawin nyo. 'Di ba? Pansamantala muna kayong bumaba sa pwesto nyo para maiwasan namin na mag-isip ng negatibo habang dinidinig ang investigasyon. 'Di ba mga ka-action? Dapat ganito din po ang gagawin nyo sa ilan sa mga dawit din sa leader. Pansamantala muna kayong mag-resign. 'Di ba? Kaya ito mga ka-action, mga kakampeng, sa 21, sa 21, napakaklaro po ng ating agenda. Anti-corruption po ang agenda doon. Kung pupunta ka doon at ang isisigaw mo, bring him home, huwag ka nang pumunta. Kung pupunta ka doon at ang isisigaw mo, Marcos resign, huwag ka nang pumunta. Mahiya ka naman. 'Di ba? Dahil malinaw po ang agenda. Sa September 21, nagaganapin sa Lunita sa umaga. Sa hapon naman, 2 p.m. sa People Power Monument. Ang agenda po doon ay anti-corruption lamang. Pupunta tayo doon na walang sinusuportahan na kahit sinong opisyal. 'Di ba? Pupunta tayo doon na wala tayong ipagtatanggol kahit sinong opisyal. Pupunta tayo doon dahil sa layunin natin na mapanagot ang di umano dito sa mga sangkot sa corruption. 'Di ba? Malinaw po malinaw po. Walang bringing home na sigaw. Walang Marcos resign na sigaw. Kung yan ang gagawin mo doon, huwag ka nang pumunta. 'Di ba? Yan lang po mga ka-action, mga kakamping no. Gin-share ko lang ho sa inyo yan
Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!